Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang magkapatid na sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Veronica Duterte para sa habeas corpus ng kanilang ama. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito'y kasunod ng ilegal na pag-aresto at paglipad sa dating presidente patungong The Hague, Netherlands. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Margot, magandang gabi! Dahil magandang gabi, kumilos na rin yung mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaninang umaga ay naghain ng habeas corpus petition sa Korte Suprema ang magkapatid na Sebastian at Kitty Duterte. Hiling nila Kyle ang agarang aksyon laban sa illegal detention ng kanilang ama. Nagbigay ng update ang bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty Duterte sa kanyang Instagram post. Makikita rito ang kanyang ama habang nasa Villamor Air Base bago inilipad patungo sa The Hague, Netherlands. Naroon si Kitty kasama ang kanyang ina na si Hanilet. Sa kanyang post, ibinahagi rin ni Kitty na sandwich lamang ang ipinakain sa kanyang ama sa kabila ng mahabang biyahe patungong Netherlands. Miyerkules ang formal naman ito maghain ng habeas corpus petition sa pamamagitan ng mga abogado na sina Attorney Salvador Panelo at Attorney Salvador Paulo Panelo. Gate ng kampo, walang jurisdiction ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas dahil maayos na gumagana ang justice system ng ating bansa. Maliban dyan, hindi rin daw sinunod ang legal na proseso sa ginawang extradition sa dating Pangulo na parasahan daw inilipad patungo sa The Hague. Kahit na merong treaty na ganun, merong kailangang prosesong sundin. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung accused na sagutin yung complaint at patunayan na hindi siya dapat ma-extradite sa bansa na nag-request sa kanya. Kung natatandaan nyo dati, si former Congressman Mark Jimenez, matagal na proseso yung extradition niya bago na desisyonan ng korte. Pero kita nyo naman, ito, inamin ng gobyerno. Kailan nila natanggap yung Interpol Red Notice? Nung umaga. Tapos, sa gabi, wala na si Pangulong Duterte. Kinuha nila pwersahan ang presidente. Isinakay nila sa eroplano laban sa kanyang kalooban. Dinala nila sa isang bansa. So yung illegal na kanilang ginawa, sinusundan yan. Madali sabing gobyerno ay meron pa rin kasalanan. Kahit saan ka magpunta, you are still bound by your illegal acts and you have to be accountable to this country, specifically sa Korte Suprema. Bukod kay Veronica, naghain din ng magkaparehong petisyon si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kung kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon, obligadong ipresenta ng gobyerno ang dating Pangulo sa Korte sa itinakdang araw, oras at petsa. Kung dumating na ang dating Pangulo sa The Hague bago pa lumabas ang desisyon, tungkulin pa rin ng gobyerno na ipatupad ang anumang kautusan ng Korte Suprema. Problema na ng gobyerno yon sapagkat sila ang gumawa ng illegal na akto, i-correct nila ang sarili nila. Matatandaan naman na una nang hiniling ni dating Pangulong Duterte sa Korte Suprema ang pagpapalabas ng temporary restraining order upang pigilan ng gobyerno sa kooperasyon nito sa ICC, kabilang ng pagpapatupad ng arrest warrant. Iginit ng matandang Duterte na iligal ang ginawang extradition dahil matagal nang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Napag-alaman naman na nagkaroon ng special raffle para sa petisyon. Gayunman, hanggang sa mailipad ang dating Pangulo, hindi ito nakapagpalabas ng TRO pero pinagkokomento na ang mga respondents hinggil sa petisyon. Ipinag-utos naman ang pagkakaroon ng special raffle para sa petisyon ni Baste at Kitty Duterte. Samantala kung itong si Kitty at Sebastian Duterte naghain ng petisyon doon sa Korte Suprema, ito namang si Congressman Paulo Pulong Duterte at si VP Sara, Vice President Sara Duterte ay lumipad naman patungong The Hague. Kyle. Alright, maraming salamat, Margot Gonzalez.